7, 2, 0, 0, 0, Okay naman. 0, Parang takot sa akin. 8, Hindi na budyok eh. 1. Di pare. Yun mga idol. Meron tayong kinuwang ADB. Problema na ito na budyok bagong TPS. So ngayon dinadrive natin ay siya no. Walang problema walang ano sa kanyang throttle. May time siya na hindi ka maka-irip sa ano na budyok o na madaling sabi. Tawag doon kumakadyot-kadyot. Yun na nasa linyador tayo dyan mga idol. Nag-check engine siya kapag lumalabas yung budyok. Nag-check engine. Ayun na. Yan ang problema niya mga idol. Baka hindi makaahon papunta sa atin eh. So yun na mga idol, umaga na. So titingnan na natin kung ano ang error na check engine dahil hindi pa siya nawawala ano. Pag inupin natin yan, yan o. Yan, di nawawala yung check engine kaya start natin. Yan o. Yan pa rin. Check engine. Ngayon titingnan natin kung anong error yan. Yep. Change oil na rin pala ito. Dito lang muna. So, dala natin yung diagnostic tools natin. Aray. Kilay. Check muna natin ang problema nito mga idol. Marami na lang ako tumingin dito eh. Bago na rin yung TPS natin. Nakita natin. Honda. Pasok tayo dito sa
click 150. Wala kasing ADB. Tingnan natin ang error. Sa TPS low. TPS ang binabasa. Tingnan natin yung TPS niya. Hindi accurate. Dito tayo papasok sa isa. Yan sa PCX. Tingnan natin yung parameter kung 00. Ayan yung RPM. PCX tayo pumasok. Yan, tingnan natin yung throttle nya kung babagsak. Nabagsak nga mga idol. Dahan-dahanin natin. Hanggang ano lang, $59. 60. Hindi naman siya nabagsak. Dapat mga 70, 72. Tanggal na natin mga idol. Ang upuan. So ito yung TPS. Tatanggalin natin. Check natin yung continuity niyan. Check natin yung mga ilaw, yung kanyang kulay. Yung ilaw na may red. Yung ilaw na may white.
Gray. Babaklasin mo pa lang pala yan. Kumain. Okay. So yun mga idol, pinahirapan tayo ng ADB na ito. So yun, ito ang yellow na may red, yellow na may white, yellow na may blue, saka white na may blue. Tingnan natin hanggang doon, dito sa kanyang papuntang ECU. So tinignan natin yung continuity, ayos, pero minsan naglulos. Dito natin lininis sa mga sakit dito, naglulos lang siya, kaya nagkakaroon ng paghagok at delay, at binabasa yung TPS kahit na ito ay bago na. So dito lang, sana yun na yung nakita natin problema. Tapos ito medyo singaw, inayos na rin natin. Yun ang mga napansin ko dito. So susubukan natin to, ititesting natin kung mag check engine pa siya. Pero bago yun, yan na muna natin, ipapakita natin sa inyo, kaya kanina ay nagsi-60 lang sa ating diagnostic tools. So ayan, wala na siyang error. Tingnan nyo dito mga idol, Honda. Pasok tayo sa Versa 150. Tingnan natin error. So wala sa view parameter. So tingnan nyo mga idol, kita ba? Yan, tingnan nyo kapag binibira natin yung throttle nya. Ayan, sagad siya sa 77.0, nag 0.05 pa nga. So yun, ayan yung sagad nya, 77.5 throttle position, sagad mga idol. Yan, 77.5. So sa madaling sabi, ayos na yung wala nang loss sa kanyang function. Detect papuntang, yung pagbigay niya ng signal papuntang ECU, okay na rin. Corrosion lang nangyari. Ang tinatakbo nito mga idol ay 29,354 kilometers. 29,000 ang tinatakbo. So ibabalik ko na lang yung mga cover na to. Yan, patayin muna natin, baka malubat pa yung battery. Wala akong charger dito, nasa inilang pa rin ni paring Wakanits. So ibabalik ko na lang yan at i-road test natin, testing tayo sa kalsada, dahil yun lang nakita ko, walang putol kala ko may putol. Nagamit lang tayo ng tester para sa continuity papunta doon, pati ground ayos naglulos lang siya doon sa So yun lang, babalik na natin at titesting natin mamaya kung wala na nga bang problema ang ADB na ito mga idol. Charge battery muna tayo ng ating camera.
So yun mga idol, titesting na natin tong EDB kung saan tayo makarating. Bagong change wheel na rin to. 2 bar pa naman. Yun, subukan kung epektibo yung ginawa natin. Parang ang ganda ng response ngayon ng throttle nya. Kunting piga mo lang na ano na siya, nagre-response, hindi katulad nung kahapon na drive natin, parang lunod. Pero makikita pa natin to pag nabiyahe na natin ng malayo, kung mabudyok pa. Punta tayo doon sa kainan ng ano, papaitan na baka, yung hindi mapait. Natin yung mekaniko nito ay sa Star Honda dito sa Calapan. So lininis ang throttle body, ganun pa rin kasi nagsusinda yung mekaniko, kaya nagawa ulit sa iba. Hanggang sa ano, bago na ang kanyang TPS, ganun pa rin. Malaki nang nagagasto ng may-ari dito pagpapagawa. Kaya ngayon, bago natin to ibalik sa kanya, kailangan sure ball na ayos na to. Okay lang daw kahit magtagal sa atin to. Importante maayos yung motor niya. Tag na tayo pero hindi siya nag-check engine.
Yan, dito na tayo. Alright. Alright mga idol, tapos na tayong kumain. So, pabalik na tayo. Yan, babalik na tayo sa Calapan. Maambon. Ang lamig. Grabe. Maambon. So wala na tayong nakikitang problema sa motor na ito mga idolo. Ayos na. Mag-aalas-dos na oh. So ngayon ay ako ay pabalik na. So hanggang dito na lang video natin. Yun lang ginawa ko sa motor ko to. Panoorin nyo na lang mga idolo. Lilinisin nyo lang yung mga sakit kung sakaling nagpalit na kayo ng bagong TPS. Ganun pa rin. So linisin nyo lang yun ang mga koneksyon papuntang computer box. Tapos papunta doon sa IEC. Yung mga bawat wire dapat malinis na maayos para hindi na siya magloko. So yun lang. Maraming salamat sa inyong panonood at sa mga sumusubaybay sa ating video. So dito na lang. Dito lang yan sa Kalangis, Motovlog. Thank you for watching my video.